Pride ang pinakamasamang bisyo. Ngayon, ano yung panglaban sa kanya? Siyempre, humility, no? Humility comes from the word humus, means dust. And humus literally means dust. So, ibig sabihin, humility is thinking of yourself like a dust. Paano yun? Di ba kuya, ayaw din ng Lord yung inferior ka. Tama po yan, ayaw din ng Diyos na inferior naman tayo or may inferiority complex. Yun yung binababa mo yung sarili mo masyado. Pero, let me explain to you na being or thinking as if you are a dust before this great God, this holy God, is just not, parang sakto lang kasi talaga namang alikabok or alabok lang tayo. Like, balikan natin Genesis, gawa naman talaga tayo sa alabok. And we're a small speck of dust before this holy, glorious, great, good God. So, paano ba maging humble, kuya? So, linawin natin yan kasi maraming fake humility. Kunwari, humble na humble siya pero para makilala ng mga tao na humble siya. So, fake humility po yun. May mga ganun yung, alam mo yun, parang, uy, ang humble naman nito, pero yung motive pala ng tao na yun, kaya ganun yung mga galawan niya para masabi ng tao na humble siya. So, hindi siya galing doon sa within na, you have to understand it from within na you are a small speck of dust before this great living God, but He died for you. You're super important that He died for you. Ang lupit no? Ang hirap minsan i-comprehend, no? Oo nga kuya sabi mo maliit na alikabok lang, alabok lang. Tapos sobrang mahal, willing pang ibagay yung buhay. 'Di ba minsan pag iisipin mo yung mahal mo, minsan pag yung mahal mo, isipin mo yung mahal mo, okay? Minsan hindi ka pa sure kung willing ka ba talagang ibigay yung buhay mo literally. Na kapag papipiliin, sige, buhay niya o buhay mo, sasabihin mo ba, sige, buhay ko na lang kunin mo. Minsan hindi pa 100% na sure ka no, sasabihin mo. Pero this God, ito lang sa lahat ng sa mga iba't ibang Diyos, sa mga Diyos. Huwag nang sabihin Diyos, baka ma-offend sila. So, sa mga ibang faith or ibang religion, this is the only religion na kung saan yung Diyos nagpakumbaba, nagkatawang tao. At namatay hindi lang basta namatay. Hinayaan niyang mapahiya, duraan, sapakin, o hulaan mo sino sumapak sa'yo. Hinubaran. Alam nyo, sa Passion of Christ, hindi niya dinipik yung totoong picture, pero yung balabal niya na nagtatakip sa kanya pong undergarment, sa kanya pong private parts, sa kanyang private part, pinagpustahan. Ibig sabihin, nung nanalo yung isang sundalo, sa kanya mapupunta yung nagtatakip. Yun na lang yung nag-iisang magtatakip sa kanyang katawan na punong-puno ng sugat at latay. Kinuha pa. Wala nang mas nakakahiya, tingin ko, dun sa dinanas ni Jesus. Bakit? So that our shame would be upon Him. Para wala na tayong hiya. Paano ba kuya? Sabi mo humble, tas ngayon wala nang hiya. Paano magiging humble yung walang hiya? So, let me explain. Yung hiya, po talaga yan barrier yan para magawa mo yung pinagagawa sa'yo ng Lord. If I would be shy, I would not do this. Sa totoo lang, ang daming beses na inisip ko burahin ko lahat yung video. Minsan, may pumapasok sa akin ganun. May nagchat pa nga sa akin kaya yung isa kong video, edited. Kasi, wag daw isama yung name nila. So, natagal ko na sila kasi hindi nakita. Hindi ko sila kilala. Nabanggit ko yung name nila. Tapos, they take it negatively. But, what I want to do here is just to share the gospel. And, sorry kung may mga hindi kayo nagugustuhan sa mga sinasabi ko. Pero, that's the honest me. I can say wrong things. I can make mistakes. Ayoko kasi nung edited. Ayoko rin po ng scripted Pero, let's talk about humility. Balik tayo sa humility. Humility is thinking less of yourself, but not to a point na magiging inferior ka. Kasi, you should also know na ikaw ay valuable enough that the God who created the heavens and earth died for you.
Hindi lang basta namatay, ha? Naging kahiya-hiya, pinakamasakit na pwedeng maramdaman, pinakadurog na katawan para sa atin, para sa akin. So that's our parang beacon wherein we should get our strength or our power to be humble enough na teka, yung Diyos na pinakadakila sa lahat, yun yung pinaka-arurok ng lahat, the highest of, the most high, ibig sabihin most high, pinakataas, nagpakumbaba just to save me. So yun yung natin, parang strength natin na, dapat ako din magpakumbaba. So ano ba kuya yung ibig sabihin talaga ng humble? Hindi po humble yung nasasabi na, ate, salamat sa ginawa mo, salamat sa paghugas ng pinggan, di mo na kailangan gawin yan, pero hinugasan mo pa rin. Hindi, Aaron, si Lord yun. Paano si Lord yun? Si Lord yun naghugas ng pinggan. So, hindi po ganun yung humility. Hindi porket humble ka, ibig sabihin hindi ka na marunong tumanggap ng mga comments or appreciation. At saka, minsan pangit i-appreciate yung mga ganun tao na uy, hindi ako yun bro, si Lord yun. Kasi, parang naging sinungaling ka patuloy, di ba sinabi mo, uy, ang galing ng pagkakatugtog mo nung ganun. Hindi bro, si Lord yun. Ay, sorry. Mali ako. Si Lord pala. Ikaw yung tumugtog Ikaw yung gumawa Grabe yung ginawa mong training, practice, rehearsal, lahat na para magawa mo yun ng ganung way. Tapos, ibablock mo yung yung appreciation sa'yo. That's not humility. Humility is being grateful. Thankful na alam mo na hindi sa'yo galing yun. Galing yun sa grace ng someone. Higher being. Someone who is so good that He first gave us life, breath, and next, gifts. Diba hindi lahat nakakagawa ng magagawa mo? That's God's gift for you. Be grateful. Yung thankful ka, hindi dahil magaling ka. Magkaiba kasi there's a very thin line between thankful ka na magaling ka, yung happy ka dun sa kung sino ka. Oh, galing-galing ko. Iba yun yun pride na yun galing-galing ko, lupit ko. Hindi, iba yun Iba naman yung ang saya kasi na-appreciate niya. Ang saya kasi na-please siya. Kasi there are people that we should please, like our parents. Kapag sinabihan ka ng tatay mo na, I'm proud of you, son. Ibig sabihin ba na may pride siya? Kasi sinabi niya, proud siya sa'yo. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pride. Ang pride po na ayaw ng Diyos talaga is yung happy ka sa sarili mo, yung tingin mo sa sarili mo na, wow, I'm so good, I'm so great. Magkaiba po yun dun sa happy ka kasi may na-please ka na tatay mo na, kasi ginalingan mo, na-please mo yung tatay mo, kaya ang saya ng puso mo. That's not pride. That's just a normal joy, di ba? Normal lang na maramdaman yung joy na yun. And dapat nating tandaan na yung Diyos, hindi siya nag-uudyok sa atin na maging humble tayo. Or sa Bible, di ba, ilang beses sinabi na the God opposes the proud but have mercy on the humble. Hindi siya ganun dahil insecure siya sa kalagayan niya, sa disposition niya. Hindi. Na parang, ayoko nung may mas tataas sa akin, kaya dapat humble lang kayo. Hindi ganun ang Diyos. He is so happy and full of joy and love sa puso niya na kaya niya tayo gusto maging humble kasi alam niya na pride would destroy us. Kapag galing na galing ka sa sarili mo, that will definitely destroy you, even your relationships. Isipin mo, sino bang tao yung gusto laging kasama yung siya na lang lagi yung bida, siya na lang lagi yung magaling. Alam mo yun yung sa convo niya sa GC nyo, no? Tapos bilang lagi siyang may banat na parang siya lang yung tama. Parang, hindi dapat kasi ganito, hindi dapat. Parang yung mga taon, like the people around him or her, hindi na lang nagsasalita yun, pero buryo na yun, sa totoo lang. So, paano maging humble? Just be grateful to God. Alam mo kasi nagaling sa Diyos lahat. Pangalawa, pag in-appreciate ka, thank you po, salamat po. Pag hindi mo sinabi na glory to God, hindi naman ibig sabihin nun na hindi mo gino-glorify yung Lord Magtanggapin mo kasi there are some people na who just appreciated you kasi alam nila kung gaano kahirap gawin yung ginawa mo. So, thank you bro. O kaya sabihin mo talaga, opo, ang hirap po nung ginawa ko para magawa yun. It's normal, hindi ibig sabihin nun mayabang ka nun. Basta happy ka lang na may napahappy kang tao. Nagiging pride na siya kapag yung may pinuri ka tapos, syempre ako pa. Ako yun
matik yan, ako yan. So yun na yung yabang. So yabang na yun kapag ganun. So thin line lang yung pagitan niya. So ano kuya, yung pagiging humble, linawin mo. Humble or humility is knowing that you are small, like a speck of dust before this glorious God, but also grateful and thankful that you are valuable enough that He died for you. Galing no? Naisip ko lang.